Mga kwento ng lagim. Kasalanan ko ba yon? Alangan namang hiwaan ko ang tiyan ko at dukutin ko ang sinasabi niyong mutya. Anya sa mga ito. Magandang ideya. Magkasabay namang wika ng dalawang elemento na ikinalaki naman ng mata ni Kadyo. Sabay pang akmang susugod ang mga iyon sa kanya. Kaya napaatras siya sa takot na nanginginig ang dalawang tuhod. Huwag kayong lalapit kung hindi matitikman ninyo ang kamao ko. Tapang-tapangan naman niyang wika. Sabay amba ng suntukan sa mga iyon. Ngunit ang dalawang mabangis na elemento ay patuloy lang ang paglapit sa kanya. Kaya itong si Kadyo ay hindi na napigilang maihisa sa lawal at naipikit na lang ang mga mata sa labis na takot. Ngunit ganun na lang ang pagtataka niya nang sa mga sumunod na sandali ay wala siyang naramdamang kahit na ano. Kaya dahan-dahan niyang muling iminulat ang mga mata at nakitang parehong nakaluhod na ang dalawang elemento sa kanyang harapan at baka sa mukha ang matinding pagmamakaawa. Ang kaninang mabangis at maangas nilang paghihitsura ay tila ba naging sa maamong tupa. Handa ka naming paglingkuran aming Panginoon, basta't tulungan mo lang kaming proteksyonan ang aming dimensyon laban sa kalahating engkantado at halimaw na si Kalib. Pakiusap ng mga ito sa kanya. At mas lalo pang napanganga si Kadyo sa mga sinabi ng mga iyon. Ako? Magiging tagapagtanggol ninyo? Di nga. Anya sa ipit na boses. Paano naman siya magiging tagapagtanggol? Kuno ng mga mababangis na elementong ito ay di hamak naman na yanong duwag niya at mas mukha pang ang mas matatapang at malalakas tignan ng mga iyon kesa sa kanya. Nahawakan na lang tuloy ni Kadyo ang sariling ulo. Di kaya nababaliw na siya kaya kung ano-ano na lang ang kanyang nakikita? Baka naapektuhan na din ang utak niya sa pambubugbog na ginawa sa kanya kanina ng maangas na lalaking dayo sa kanilang baryo. Sunod-sunod na pag-iling na lang tuloy ang naisagot ni Kadyo sa kabila ng pagmamakaawa ng mga elemento. Pakiramdam din niya anumang oras ay papanawan na siya ng ulirat dahil labis-labis na talaga siyang nahihiwagaan sa daloy ng mga pangyayari. Isa pa, hindi siya bayanino para ipagsapalaran ang sariling buhay alang-alang sa mga elementong nagdudulot sa kanya ngayon ng walang katulad na kilabot. Sa ginawa niyang pagtanggi ay waring na dismaya naman ang dalawang nilalang kaya sabay siya noong nilapitan upang magmakaawa muli. Hiyaw tuloy ng hiyaw si Kadyo at hindi na alam ang gagawin. Kung panaginip lang ang lahat ay gusto na niyang magising. Samantala, habang nasa kabilang dimensyon naman si Kadyo,
ay nabalutan ng lagim ang baryo Masinloc. Naging sunod-sunod ang natagpuang mga patay na hayop na nakahambalang sa daan na waring pinagpipiestahan lamunin. Hanggang sa sinabayan pa iyon ng mga pesteng naminsala sa kanilang mga taniman. Noong unang araw ay sandamakmak na balang ang umubo sa kanilang mga pananim. Nang sumunod na araw ay dumagsa naman ang mga pesteng maiitim na daga na hindi nila alam kung saang lugar nanggagaling. Bawat gabi din ay hindi sila pinapatulog ng mga alulungan ng mga mababangis na asong gubat na gumagala sa kanilang baryo tuwing sumasapit ang dilim. Mga mababangis at maiitim na mga aso na mas malaking di hamak sa mga natural na aso. Kaya ang ibang mamamayan ay napilitan at nagmamadaling linisan ng baryo Masinloc dahil anila ay hindi asong bundok kundi mga aswang ang mga asong iyon. At hindi na nila hihintaying maging biktima niyon, ngunit ang karamihan naman ay nanatili pa rin sa baryo dahil walang ibang lugar na mapupuntahan. Waring nagkakatotoo na naman ang sa pantaha ng karamihan tungkol sa mga asong iyon dahil ng sumunod na araw ay isa na ngang kababaryo nila ang naging biktima. Karimari-marim ang sinapit ni Mang Dodoy, ang hikaing matanda na manliligaw ng tinderang si Aling Tekla. Halos kalansay na ang katawan nito nang matagpuan ng mga tao sa dulong bahagi ng kanilang baryo na waring pinagpiestahan kainin ang laman. Nakilala lang nila ang kawawang matanda dahil sa ulo nitong andoon pa rin, ngunit bakas sa nakaluwang mga mata ang labis na sindak at takot sa malagim niyang kinahinatnan. Hindi pa doon natatapos ang lahat dahil kinagabihan ay muling umatake ang mga asong itim at namasok ng isang kabahayan at walang awang pinagpiestahang kainin ang isang mag-anak. Nabalot tuloy ng sindak at lagim ang baryo Masinloc sa napakabilis na panahon. Samantala, nagising naman si Kadyo sa itaas ng malaking puno ng balete. Parang isang mahiwagang panaginip lang ang natatandaan niya at hindi sigurado kung totoo bang nangyaring galing siya sa dimensyon ng mga engkanto. Ngunit labis naman ang pagtataka niya kung bakit andoon siya sa itaas ng puno ng balete at anong ginagawa niya doon. Ganun na lang din ang pagmamadali niyang bumaba nang maalala ang asawang si Luningning. Pihadong maghahalo na naman ang balat sa tinalupan sa matinding galit ng asawa dahil hindi siya nakauwi ng bahay kagabi ay anibersaryo pa naman ng kanilang kasal. Halos manguyabit na nga sa mga sanga si Kadyo sa pagmamadaling bumaba ng puno at sa malas ay tuluyang nadupilas. Napahiyaw na lang tuloy siya ng malakas dahil
Paniguradong bali-bali ang mga buto niya pagbagsak sa lupa. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.